Ano po ibang strings na maganda na mas mura dyan? Okay, so sa dominant and tonica, to be honest, wala na. Okay, so i-explain ko kung bakit hindi gaganda yung murang strings, okay? So, basically, ang strings ng violin, meron siyang two main parts. Tatanggal na sa ilong ko. Anyway, kung gusto nyo nang bumili nito, nasa Hello Basket ko. Check nyo na sa baba. Pampaganda ng hinga. Okay, so may two main parts yung isang string ng violin, no? Yung core, yung nasa loob, and yung winding. Okay. So, yung core, kahit ano pwede, no? Kasi nung unang panahon nga, ano yan eh, isaw. Isaw yung ginagamit. Sheep's gut, ginagawa nilang core ng strings ng violin. Okay, so sheep's gut, yun yung bituka, yun, bituka. Tapos, pinapahaba nila yun. Tapos, winawindingan nila ng iba-ibang metals. Yun yung nakikita mo sa outer side. Yun, kaya parang, di ba, may spiral dun sa strings. Okay, so yung pag nagsa-spiral dun sa strings na yun, yun yung bakal, no? Yun yung winding. Ngayon, ano lang siya, added strength. So basically, ang tumutunog talaga or ang nagpo-produce ng sound, yung vibration ng core. Okay? So kaya nagiging mellow yung sound because soft yung material na laman ng core, no? So ngayon sa modern times, yung magagandang strings, gumagamit sila ng synthetic materials, no? Ano ba yung pinaka-common? Tawag nila perlon or pwede rin nating sabihin parang nylon na material. So malambot siya. Kaya hindi siya ganon katigas. Kaya yung sound na napaproduce niya is also very warm. Okay? Then, sa winding, nagkakatalo, mga metals na ginagamit usually is silver, gold, nickel. Yan. Yung iba, ano lang, plated lang. No? So, mas mura yung strings, mas matigas yung core, parang gano'n. So, usually, pag mumurahin yung strings mo, steel ang core. So, pag steel core, very rigid siya, kaya matigas sa daliri. Yung vibration niya din, iba. So, yung lumalabas na quality ay bright. Dahil dun sa, kumbaga, di ba bakal, o, pitikin mo yung bakal, yun yung lalabas sa kanila. Kaya minsan sabi natin, di ba, nagtutunog lata yung instrument. So, because of the strings. Ngayon, yung winding na yan, yun, gumagamit pa rin sila ng silver, ng nickel, ng gold, or whatever metal yung ginagamit nila. Diba? Sa mamahalin, minsan may gumagamit pa ng platinum, ganyan. Pero, that's the reason kung bakit mura sila. Kasi yung core na ginagamit nila is easier to mass produce siguro, no? And then, yun nga, habang nagtumataas, gumaganda yung quality nung panloob. Kasi yun ang tinitimpla. Yung winding sa labas, more on protection lang yun. Okay? Especially sa malalaking strings. That's why yung G and D strings, rinig na rinig mo pag metallic yung sound na ginagamit. Pero meron ba ako marirecommend na mas mababa doon? So yung price point ng dominant and tonica, naglalaro sila sa mga 3,000. So something lower doon, but steel core din, marirecommend ko is Larsen Aurora, sa around less than 2,000. And you can also try Diodario Preludes. Last check ko nun, nasa 1.3, 1.2, ganun. And I think mas widely available siya compared sa sa Larsen Auroras, kasi medyo niche din yung stores na nagbebenta ng Larsen strings for now, no? So yun. Pero para lang maintindihan nyo, yung presyo na 350, kumpara natin sa 2,000, sobrang laking difference based sa materials, based sa, I don't know, sa craftsmanship. Kasi kung walang-wala talaga kayong budget, ito yung ginagamit ko nung nagsistart ako nung bata pa, wala ako masyado pambili ng strings. Ang ginagamit kong strings ay
sa mall lang din nabibili, Backendorf, na tig 120 ang isang set. Okay? So, yung string na yon okay na sa akin. Nung time na yon ginagamit ko siya. And kasi meron silang set na mas mataas, nasa around 300. Pero, for me, hindi maganda yung winding. Mabilis maputol, masakit sa daliri. So, kung wala kang budget, yon. Tapos, kung matataas mo ng mga 1K, 2K, yung mga nasabi ko. So, good luck na lang sa paghahanap. Pero yun nga, steel strings will still be steel strings. Huwag masyado umasa na gaganda yung tunog ng instrument nyo kung steel strings yung gagamitin nyo for those. Okay?